Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay magko-komento tayo patungkol po dito sa mainit ngayong pinag-uusapan at ito po ay yung 2027 National Budget. So bago ko umpisa ng lahat ay nais ko munang humingin ng paumanhin dahil medyo may katagalan din po tayong hindi nakapag-upload ng video dahil alam naman natin na halos 2 o 3 linggong nag-uulan at dito sa lugar namin ay hindi humupa ang baha. So kahapon lang bumaba yung baha sa amin at well, okay naman ho kami, medyo ano lang, paano ko ba sasabihin ito, medyo syempre naabala yung ating hanap buhay kaya bagay, lahat naman tayo, lahat naapektuhan kabuhayan. So, kaya ako binanggit yun dahil ito ay may kinalaman ngayon dito sa kukomentuhan natin, dito sa pag-uusapan natin. At ito po ay yung 2027 National Budget na kung saan ay, well, lumitaw na naman itong controversial na flood control project at alam naman natin, laman ng balita nitong mga nakakaraang linggo ang kaliwat kanang baha sa Metro Manila at sa iba't ibang probinsya, sa karating probinsya ng Maynila. So kasama na rin po dyan ng Bulacan. So ngayon ay pinag-uusapan o binabalangkas na ang budget para sa 2027 dahil syempre magbe-bare months na at yan ang masigla na tinatrabaho ngayon ng Kamara. Pero maipaalala ko lang dahil noong 2026 sa utos na rin ng Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po binigyan o nilagyan ng pondo ang mga flood control project sa buong bansa dahil nga po noong 2025 ay lumitaw ang isang kangimbal-gimbal na kontrobersya na kung saan mismo ang Pangulo din daw ang nagsiwalat nito at may kinalaman nga po ito dito sa malawakang korupsyon na nangyari sa flood control project. Kaya noong 2026 ay hindi pinonduhan ang mga flood control projects, pero ngayon po na 2027 ay poponduhan na raw po ang may ilaw pa tayong libre, poponduhan na raw po ng Kongreso ang mga di umano ay naantala at mga proyekto patungkol sa flood control projects. At sa estimasyon, ito pa lamang ay rough estimate, ay gagastos na naman tayo ng additional na 1.7 or 1.8 trillion pesos. Nako. Nadaka ko. Sa laki ng ika nga igagastusin na naman dito sa flood control projects. So, kaya masigla ang mga kongresista na balangkasin ngayon ang 2027 National Budget. At itong mga nakaraang araw at linggo ay naging laman ng balita ang mga palpak, ang mga hindi napakinabangang mga flood control project na magpasa hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa ng ating gobyerno. At syempre malaman kung sino talaga ang mga may sala dito sa mga naging malawakang pagnanakaw na to. At ayon na rin sa marami, ito na ang yung 2025 National Budget ang pinaka malaki
pinakamalaking korupsyon na naganap sa kasaysayan ng ating bansa. So, may mga ilang politiko ang in-interview ng mga journalist at may mga gobernador din na ika nga well, banggitin na natin yung interview ni Sir Ted Filon kaya Governor Daniel Fernando. So, kung napanood po ninyo yung interview na yon, matatanga ka. Hindi ho ba dahil buong buong tapang na pilit na inililihis ni Governor Fernando ang mga tanong ni Sir Ted Filon patungkol nga po dito sa budget na magmula noong 2021 o 2022 hanggang 2025 or 26 ay umabot po sa 41 billion ang inilaan na pondo ng ating gobyerno para sa mga flood control projects dito sa Bulacan. So binibigay ko na lamang pong halimbawa ang Bulacan dahil laman ng balita, siyempre alam niyo naman yung mga naging investigasyon at ang unang-unang tinamaan ng mga ika nga parusa ay ang DPWH Bulacan, hindi ho ba? At alam nyo, nahihirapan akong gumamit ng mga malulumanay na salita para hindi naman tayo maban. Pero sadyang hindi ko maiwasan. So, sa halagang 41 o 41 billion, bakit sadyang sablay ang mga proyekto na to? So, malinaw. Hindi ho ba? Malinaw na may kinalaman ang gobernador, ang mga gobernador na sa buong bansa patungkol dito sa flood control project na to dahil hindi pwedeng maniwala ang kahit na sino at nung ko pa sinabi ito, hindi pwedeng hindi alam ng isang gobernador ang mga proyekto na ginagawa sa kanyang rehiyon. Hindi ho ba? Lalong-lalo na ang halaga na ginugol ng gobyerno sa partikular na rehiyon na yon. At nakakalungkot nga lamang pong isipin na sadyang hindi lamang mga kongresista, senador ang involved dito sa malawakang korupsyon na to. Maging mga gobernador at mayor ay may alam din dito sa mga proyekto na to. Dahil sa ganung kalaking halaga, imposibleng hindi maamoy ng isang gobernador o ng isang mayor ang halaga na ginastos ng mga proyekto sa kanyang rehiyon o sa kanyang bayang nasasakupan. Dito pa lamang sa interview na to ni Ted Filon kay Governor Daniel Fernando, napagtanto ko na tama ang aking hinala. Una pa lamang na sadyang maraming mga politiko talaga ang gumagago sa mamamayang Pilipino. At kaya ako binanggit yan dahil ngayon po ay binabalangkas na o pinaghahandaan na po ang 2027 national budget at additional 1.7 o 1.8 trillion na naman ang gugugulin dito. Hindi po kaya ganung kalaki na naman ang kakailanganing pondo dahil pipilitin. Alin sa dalawa ito? Dalawa ang iniisip ko. Pipilitin nilang pagtakpan ang mga ninakaw nila
noong 2025 gamit ang 2027 national budget. Hindi ko ba pwedeng mangyari yon? Gagawin nila ngayong panakip butas ang 2027 national budget para maisaayos o para maisagawa na yung mga naantala, yung mga ghost project na flood control project sa buong kapuluan. Isang teorya ko po yun. Ang ikalawa naman po, medyo masakit nga lamang po na manggaling ito sa akin, pero baka sadyang kaya ganun kalaki na naman ang gugugulin natin dahil nararamdaman na ng maraming politiko sa buong Pilipinas na hindi na sila magtatagal sa pwesto dahil wala na silang napapaniwala. So, ang mangyayari nito, nanakawan na lamang po nila tayo ng nanakawan hanggang sa matapos ang termino nila. At kapag natapos na ang termino nila, isa-isa na po silang mag-aalisan sa ating bansa para makapagtago sa mga bansa na maaaring wala tayong extradition treaty at hindi sila pwedeng maabot ng ating hustisya katulad ni Saldico. Dalawang teorya po yun na aking iniisip. Bakit ko po kanyo naisip na meron na namang malawakang korupsyon na mangyayari ngayon 2027? Dahil po kay Congressman Toby Chanco, dahil may mga bagay siyang binanggit. Kung napanood po ninyo yung hearing sa plenaryo dito sa 2027 national budget na kung saan nagsalita si Representative Toby Chanco, ay tinanong niya yung mga certain na tanong na katulad ng magkano ba ang ginastos nung isang partikular na kongresista sa ganoong distrito, bakit hindi pwedeng o bakit hindi ipaskin sa website ng Kongreso para makita ng mga ordinaryong tao na katulad natin at malaman natin kung magkano ang nagastos o gagastusin ng isang distrito. Sa parte ni Congressman Toby Chanco, nais niyang malaman kung magkano ang inilaan na pondo, ginastos na pondo sa isang distrito. Pero ang sagot ni Representative Swansing ay malabo kung saan-saang ahensya niya ng gobyerno itinuturo o saan-saang dokumento niya itinuturo yung mga tanong na ibinabato sa kanya ni Representative Toby Chanco, pero sa pakiramdam ko parang iniiwasan lamang niya na sagutin ng direkta si Representative Toby Chanco. Dahil ang tanong ni Toby Chanco, panoorin po ninyo yun. Napakasimple lamang po ng mga tanong ni Representative Toby Chanco, pero hirap na sagutin ni Representative Swansing yung kanyang mga katanungan. So doon pa lamang po kinabahan na ako na baka itong 2027 national budget, pati na rin po yung 2028 national budget ay pinagpaplanuhan na ng ating mga politiko, ng ating mga kongresista, dahil karamihan sa kanila, hindi ko na po titipirin, karamihan po sa kanila, alam nilang hindi na sila magtatagal sa pwesto. Kaya baka sa loob-loob nila, 2 taon na lang din naman sila makapagbabalangkas ng pambansang budget, ito todo na nila ang pagnanakaw. Dahil ayaw pumayag o ayaw ibigay o pagbigyan ng komite na tatalakay sa 2027 national budget ang ilan sa mga simpleng kahilingan ni Representative Toby Chanco. So kaya ko nasabi na either itong 2027 national budget na to ay gagamiting pantakip doon sa mga sumablay na proyekto, yung mga ninakaw na pera doon sa 2025 national budget, gamit ang 2027 national budget. Hindi ho ba? So,
kung ano man yung pera na nawala nung 2025 national budget, pagtatakpan nitong 2027 national budget at yung mga ninakaw noong 2025 ay pipilitin na nilang mabura sa isip ng mga Pilipino. Pakatandaan po ninyo, tayo po ang nagbabayad ng mga perang ginagastos ng ating mga politiko. Hindi po sa bulsa nila nang gagaling po yan. Sa bulsa po natin, sa pamamagitan po ng mga buwis, ano pang mga buwis na iniimbento nila. Una, pagtatakip. Ang ikalawang teorya ko, katulad nung sinabi ko kanina, dahil alam nilang 2 taon na lamang po sila makapagbabalangkas ng pambansang budget ng ating bansa, itotodo na po nila ang kanilang pagnanakaw. Hindi ko sasabihin na lahat sila, pero karamihan sa kanila. Alam na nilang hindi na sila magtatagal sa posisyon. At alam niyo naman po ako, isinusulong ko po na lahat, magmula sa pinakamababang posisyon sa ating gobyerno hanggang sa presidente, ay dapat na nating palitan lahat. Huwag na po nating iboto yung mga politiko na galing sa mga political dynasty, mga political clan. Maglagay tayo ng mga bago, yung mga hindi pa natin nakikilala. Pero alam natin may pinag-aralan. Hindi ho ba? Isinusulong ko sa inyo yan. At nararamdaman ko na alam na po ng karamihan sa ating mga politiko sa buong Pilipinas na hindi na po sila mananalo sa susunod na eleksyon. So kaya baka ganito ang ginagawa ngayon ng ating Kongreso, itotodo na po nila ang pagnanakaw para na kung sa ganon, hindi na sila manalo, hindi ba, makakatakbo na po sila at pagtakbo nila, dala-dala na po nila ang ating pera. So nakakalungkot, hindi ho ba? Nakakalungkot na ganito nakababoy, ganito nakagago ang ating mga politiko. Wala na ho silang iyang nararamdaman sa katawan. Isasabay ko na lahat, mga mayor, gobernador, kongresista, senador at presidente, pati vice-presidente. Lahat yan may kalukuhang ginagawa sa pondo ng ating bayan. Sila ngayon ang naglalaban-laban. Di ba? Ibinubulgar nila ang mga baho nila sa publiko. Dahil alam nila, tanga tayo. At kung maparusahan man natin sila, panandalian lamang dahil ang ugali ng mga Pilipino ay mapagpatawad. Sa tingin ko, dapat alisin na muna natin yung ganung ugali sa ating sistema, yung maging mapagpatawad. Kapag ka ang isang politiko ay naakusahan na lang na nagnakaw sa pondo ng bayan, hindi na dapat natin binoboto o ibinabalik sa posisyon niya kasama na ng kanilang pamilya. Dahil alam naman po natin na magnanakaw lamang po sila. Itong 2027 national budget, kinakailangan po nating bantayan. At tama po yung sinabi ni Congressman Tony Tiangco na dapat ipaskil nila bawat distrito sa buong Pilipinas kung magkano ang napupunta sa bawat distrito. Para nang sa ganon, tayo mga pangkaraniwang Pilipino, malaman natin kung magkano at kung ano-ano ang mga proyekto na dapat na ginagawa o pinaglaanan ng pera na yon sa taon na yon, katulad ng 2027. So dapat maging transparent na sila. Kasi ngayon, hindi pa rin sila nagiging transparent. Binabago-bago lamang po nila yung mga pangalan, yung kanilang mga job description, pero yun lang din po yun. Hindi ho ba? Small council, magiging iba na ang pangalan. Pork barrel, iba na ang pangalan, pero yun lang din po yun.
binago lang din po nila ang pangalan. So, ginagawa po nila tayong mga tanga. Hindi po sinasabi ng ibang mga ano yan. Hindi po sinasabi ng ibang mga journalists yan, ng mga social media influencers na nandito sa social media. Kasi pati sila, nakikigago dahil nakikinabang din po sila sa mga ninanakaw ng mga amo nilang politiko. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pa po mga video, ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.